Hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, Yahweh, the Creator of heaven and earth, the one who created us in His image and likeness, who breathed onto our nostrils to give us life. And that's why we are in this world. He is our King. He is our God. And we must worship Him in spirit and in truth. We must obey our Father, obey His commandments, His statutes, His ordinances. We must love our Father with all our hearts, souls, spirit, and our whole being, with all our strength. And we must seek Him first. And all these things will be added unto us. That's what Jesus Christ, our Savior, said. Our Jesus Christ introduced us to our Father. And Jesus Christ is our friend. He gave His life for His friends to save us, to redeem us from the shackles of sin and shame. And we are now called sons and daughters of the Almighty Father. And our birthright, our inheritance, our treasure is our Father. And we are also the apple of the eye of our Father. We are also His treasure, His inheritance, His portion. And the name of Jesus Christ has been exalted by the Almighty Father on high, above all else in this world, the name of Jesus Christ. Because Jesus Christ has experienced trials and tribulations in this world, and yet He did not commit any transgressions. And He is our example on how to live in this world. And because of that, our Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, has the right to judge the people at the last days. Because He did not commit any sins or transgressions. He's faithful to the Almighty Father. He's obedient. He's pure, true, and faithful Son of the Almighty God. And we are associated with Jesus Christ. And if we are associated with Jesus Christ, we are also associated with our Father. Because Jesus Christ is one with our Father, and we are one with Jesus Christ, and so we are one with our Father. And we have the Holy Spirit that Jesus Christ sent to us, to always remember the goodness of our Father, to always remember the teachings of Jesus Christ, and for us to understand the words of our Father. When we read the Bible, we must ask the guidance of the Holy Spirit to understand the words of our Father, because on our own, our knowledge is limited. We must seek the Holy Spirit. Seek Jesus. Seek our Father. And if we believe in Jesus Christ, if we believe in our Father and the Holy Spirit, that's righteousness in the sight of our Father. So last time we read Genesis chapter 19. It's the depravity of Sodom and Gomorrah. So this Genesis chapter 18, there were 3 men whom Abraham met
but only the two men went to Sodom. So the one that's left behind with Abraham, that's Jesus Christ. Nabasa natin, di ba? Abraham saw, where is it? Nakalimutan ko yung verse. John chapter 8. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So that was the time when Abraham met Jesus. So nakikita na natin, before hindi natin nakita. Now nakita na natin. Bakit natin nakita? Because it's time for us to see the truth. It's already time. Hindi ko alam kung makikita ito sa mga ituturo ng ibang mga preachers or teachers sa kanilang school, no? Kasi when we read the Bible, we must not read other people's works. We must read the Bible. We must focus ourselves in reading the Bible and not the pamphlets or books that people had written already. Kasi may mga kulang yon, at may mga sobra, at may mga kasinungalingan. Focus our eyes on the words of our Father. So dito, so nakita natin John chapter 8 verse 56 na sumasakto. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. No? Nung makita nga ni Abraham yung 3 men, anong ginawa ni Abraham? Nag-prepare siya ng mga pagkain. And Abraham talked to Jesus, although Jesus was not his name at that time, kasi ulitin ko, kaya lang Jesus ang name niya ngayon ng ating Savior, because He is our Savior. But He has a different name. Faithful and true ang nakalagay sa Book of Revelation. And sometimes, di ba, nakalagay commander of the army of the Almighty Father. No? So all throughout the Bible, si Jesus Christ nababanggit with different names. Bakit? Kasi dapat ang may taas na name ay ang pangalan ni Almighty Father. Yun ang gusto ni Jesus Christ. That's why the Almighty Father loves Jesus Christ. Kaya ngayon, yung 2 angels lang ang pumunta sa Sodom. It's just a recap, no? Genesis chapter 19. I-recap natin. So, dumating na yung 2 angel, gabi na. Kaya tinasabing 2 men, kasi kamukha naman talaga natin ang mga angels. Walang wings ang mga angels, na. Kaya sinasabing 2 men. Kaitsura natin. Pero, hindi kasing iba ang dating. Holiness, meekness, kindness, ganun ang mga angels. Kaya iba sila, halatang iba. Pag nakita iba to, hindi to taga dito, tagasan siya, ganon. Tagasan sila, hindi sila taga dito. At saka ang damit nila, malinis. At nakita natin dito, di ba naglalakad sila? Now the 2 angels came to Sodom in the evening. Hindi sila lumilipad.
Naglalakad sila. Although pwedeng lumipad, pero naglalakad sila. Hindi nila kailangan ng wings. No, ulitin ko. So, nang makita sila ni Lot, napatayo agad si Lot. Sino yon? Iba ang itsura. Tapos papunta sa akin. Alam kasi ni Lot that the Almighty Father called Abraham. So, pinaglingkuran ni Lot yung mga angels. Kasi, servant si Almighty Father, yun si Almighty Father nagpadala doon sa kanya. So, gabi na yon, gustong magstay ng mga angels sa open square. Pero, pinilit niya, nasa loob ng bahay. Bakit? Alam ni Lot yung mga tao, ugali ng mga tao. Especially ng mga lalaki. Dahil padilim na. Pag padilim na, lumalabas na yung mga demon-possessed men of Sodom, no? Mga perverted men of Sodom, lumabas na. Gabi kasi. Usually, bakit sa gabi sila lumalabas? Ha? Napansin niyo rin, ano? Napapansin ba ninyo? Usually, sa gabi sila. Sa gabi sila nagkakalat ng lagim. Yung mga perverted men. So ito, young and old men gustong tabihan. They wanted to know the angels carnally. So physically gusto nilang i-abusuhin. Bakit? Ibang itsura. Maganda sa paningin nila. Malinis. Kaya madaming lalaki sumugod sa bahay ni Lot. Pinaligiran yung bahay ni Lot ng mga lalaki. Ilabas nyo yung dalawang lalaki. Sabi ni Lot, andito yung dalawang anak ko. Wala pa sila nakakatabing mga lalaki. Ibibigay ko sila sa inyo. Hindi yun ang gusto namin. hindi namin type yung mga anak mo, ha? Ang gusto namin yung mga visitors mo. Bakit kaya hindi nila type yung anak ni Lot? Kasi nga iba nga ang itsura ng mga angels. Malinis. Maganda yung ano bang tawag doon? Yung visage. Yung countenance. Maganda. Perfect. Ngayon, ayaw magpatigil ng mga lalaki. Sabi ng mga lalaki, hindi ka naman taga dito, di ba? Dayo ka lang dito, tapos ang lakas ng loob mong kaming pigilan. Umalis ka dyan, kami ang masusunod sa gusto namin, wag mo kaming pigilan. Dahil bisita ka lang dito. Yun ang sabi ng mga lalaki kay Lot. Dudurugin ka namin pag hindi ka umalis ng pinto. So, anong ginawa ng mga angels? Syempre, yung mga angels malalakas sila. Binuksan ng pinto, hinila nila. Papasok si Lot. Tapos sinaraga nila yung pinto. Tapos, they struck the men who were at the doorway of the house with blindness. No? Nabulag yung mga lalaki. Hindi nila alam, asan door dito? Although, alam nila na may door doon, hindi nila ma-distinguish asan dito yung door. Ito yung door, ito ang bukasin natin. Ay, hindi yan. Baka yung isa, itong door. They were confused. So they became weary, trying to find that. Napagod sila. Asan naman yung pinto? Napagod sa kakahanap ng, ito yung pinto eh. Hindi, ito yung pinto, nakita ko na. Hindi na mabukas. So both small and great, meaning mga young and old men that were perverted, no? Magsasabing perversion, alam na natin yan, di ba? Kasali sa ABCD gender, alphabet gender, no? Kung ano-ano nang mga naiisip. So, hindi lang ngayon merong alphabet genders, noon pa man din. And their focus is the lust of the flesh. Yun naman talaga ang focus ng mga alphabet genders. It's the lust of the flesh.
Kaya ba nila? O sige, i-try lang natin, gusto mo maging iba ka ng gender. Pero hindi ka makikitabi sa yung same gender mo, papayag ka ba? Or sa same sex mo, hindi ka makikitabi, papayag ka. Gusto mo iba gender mo, di ba? Gusto mo kahit ay pinanganak ka na lalaki, gusto mo babae ka, pero hindi ka tatabi sa lalaki, sa same gender mo. Papayag ka ba? Hindi sila papayag nun. Kasi nga, it's lust of the flesh. Hindi, mahal namin bakit? Ano yan Siyempre, gusto kasi katawan ang nanghahanap. Lust of the flesh. So, heart, mind, flesh. Yun na ang kasinungalingan na ilagay sa kanila ni Satan. Because of the trauma that they experienced and other factors, no? At dahil doon sa perversion and injustices and wickedness of the people, the Almighty Father destroyed Sodom and Gomorrah. Ngayon, yung mga sons-in-law ni Lot, sinabi, umalis na tayo dito kasi sisirain. Yung mga sons-in-law naman, hindi makapaniwala. Kasi, iba na rin ang utak nila. Wala silang faith kay Almighty Father. Hindi sila naniniwala. Just like when the Great Flood happened, yung kay Noah's Ark, hindi naniniwala yung mga tao. Up to now, may mga warnings si Almighty Father, hindi pa rin naniniwala yung mga tao. So, kaya ilalabas si Lot and his family at kung sino man ang kanyang mga friends, no? Sinabi dito, whomever you have in the city, kasi mahal ni Almighty Father si Abraham. Kung hindi mahal ni Almighty Father si Abraham, papabayaan na si Lot. Kasi associated si Lot kay Abraham. Noong time na to, hindi pa dumating si Jesus. Ngayon tayo, associated tayo kay Jesus Christ. Kaya mahal tayo ni Almighty Father. Kung associated tayo kay Jesus Christ, gaya nitong si Abraham, associated sa kanya si Lot. Si Lot may family at may mga kaibigan. So kung associated ka kay Abraham, isi-save ka ni Almighty Father. So, akala ng mga sons-in-law, nagjo-joke. Joke lang yan. Akala hindi totoo. Dahil nga napakalaking city, progressive city yon, na hindi agad-agad masisira dahil madaming mga tao. Kaya nga marami ng mga taong makasalanan doon sa Sodom and Gomorrah. It's a progressive city. Gaya ng mga city natin ngayon. So, before ni Almighty Father sisirain ang isang lugar or parurusahan ang mga tao, nagbibigay si Almighty Father ng warning to stop the people from sinning, para ma-stop na yung kasalanan ng mga tao or malesen ang kasalanan ng tao. Malesen ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. It's time for them to be thrown to eternal damnation. Dahil marami ng warning na binibigay si Almighty Father, matigas pa rin ang ulo ng mga tao. So when the morning dawned, the angels urged Lot to hurry. Magbubukang liwayway na, no? It's dawning na, paakyat na yung araw. Magmadali na kayo, Lot, sabi ng mga angels. Pero itong si Lot, ano pa rin? Papetics. Papetics itong si Lot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, natutulala siya, tolero, ano ba? Anong unahin ko? Ito ba unahin ko? Teka muna, yung mga anak ko, yung asawa ko, yung mga animals namin, yung mga servants namin, yung mga kayamanan namin, ano na mangyayari? Kaya nga nakalagay ito, the Lord being merciful to him
And they brought him out and set him outside the city. So, anong ginawa ng mga angels? Hinila na sila. The men took hold of his hand. Walang dala-dala sila na kahit na ano. Sila lang, damit lang nila. Sila na. Samantalang gabi pa sila nagbibigyan ng warning, no? Pero wala silang nadala. So, verse 17, nung nasa outside na sila ng city ng Sodom, sabi ng mga angel, huwag na kayong lilingon. Kasi pag lumingon kayo, wala namang sinasabi rito, no? Kung lumingon ka. Basta, do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains. Doon na kayo sa mga bundok, magpunta, tumakbo na kayo. Kasi madi-destroy kayo or masaswept away kayo. Dahil nga sa brimstone and fire. Malakas yung fire, malakas din yung brimstone, sulfur yun, ang baho nun, yung sulfur. No? Kung nakaamoy na kayo ng sulfur, yellow yun, tapos nakakasugat yun. Pag dumikit lang ikaw yung pulbura or powder na sulfur sa katawan mo, masusunog yung skin mo. At nakakasira ng health yun, dahil nga papasok sa ilong mo. And pag nakapasok sa ilong mo, syempre, magta-travel yon yung component nun sa buong katawan mo. Kaya pinapalayo sila ng malayong-malayo. Ito namang si Lot, ang daming dahilan. No? Teka muna eh. Ang layo ng mountain, pwede dito na lang kami. Walang faith si Lot. Kasi nga, ang tinawag talaga naman ni Almighty Father was Abraham and not Lot. Kaya lang sinave si Lot is because the Almighty Father loved Abraham. It's for Abraham's sake, no? Dito na lang kami sa isang maliit na lugar. Dito na muna kami mag-stay, sabi. See now the city is near enough to flee to, and it is a little one. Dito na lang muna kami mag-stay. O sige, dyan muna kayo, ha? I have favored you concerning this thing to. Binigyan na kita ng, sabi mo, sa isang place ka lang. O sige, ito, binigyan na kita ng pabor. Ito pa, isang pabor. Hindi ko na i-overthrow tong city na to, itong Zoar na to, dahil sabi mo, dahil doon kayo mag-stay. O sige, maraming, puro pabor ang binigay kay Lot, puro pabor sa kanya. Ang gagawin niya lang, magbilisan na lang, ha? Hindi na ako makakapag-intay dahil kailangan ng sirain yung Sodom and Gomorrah. So the sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. So mataas na yung araw. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So, nung safe na si Lot and his daughters, okay na. No? Naging safe na sila, tsaka yung wife niya, okay na. Yung may fire and brimstone na. So, pati yung mga plants, pati yung mga animals, pati yung lupa, hindi na yun pwedeng taniman up to now. Kasi nga, sulfur yon. So, kung i-check nyo yung lugar ng Sodom, walang nabubuhay na mga animals or plants sa lugar na yon. Kaya nga nakalagay ito, so he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Naging asin. Bakit siya naging asin? Sabi, wag nang lumingon, diba? Bakit siya naging asin? Inisip niya yung mga bagay, yung mga material things na naiwan niya. Kaya siya namin, sayang. Sayang yung city, napakaganda ng city. Ang ganda-ganda ng bahay namin doon. Napagawa ko na yung bahay namin doon, yung alahas ko. So, kaya siya naging pillar of salt. Namatay siya.
lust of the eyes, and the pride of life naman sa kanya, kasalanan niya. Ngayon, itong si Abraham naman, nagising siya ng umaga, nung sa time na kung saan siya nakatayo, nung time na nandun si Lord Jesus, nakasama niya, nag-uusap sila, dun siya tumayo, tinignan niya ngayon, kasi nga, abot ng tingin, nakita niya, yung Sodom and Gomorrah, may smoke. Ano ba yung Tagalog ng smoke? May apoy ba yun? Hindi naman apoy ang smoke eh. Ano ba yung smoke? Merong usok. Na usok. Like the smoke of a furnace. Umuusok. Mausok. Ibig sabihin, kitang-kita doon kahit malayo. Kita yung usok. Tsaka yung amoy. May amoy yon. Pag may usok, may amoy. And it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. So inalala ni Almighty Father si Abraham kasi nga kaya niya inalala dahil nga itong si Lot kaya niya tinanggal sa Sodom and Gomorrah. Sent Lot out of the midst of the overthrow. God remembered Abraham, no? Dahil kay Abraham, kaya niya sinave si Lot. Nakalagay dito, verse 29. Naintindihan natin, ano? Ngayon, ito na si Lot muna. Pag-usapan natin, verse 30. No, recap pa to, kalahating oras na. Si Lot, nagpunta siya sa Zoar. Small city siya. And then, nagpunta siya sa mountains. Kasama yung kanyang dalawang anak. Dalawa na yung kanyang asawa, naging pillar of salt na, mauuwi mo pa ba yun? Malilibing mo pa ba yun? Hindi na, naging asin na eh. So sa cave sila tumira, wala silang makain, so maghanap-hanap lang sila ng mga bagay doon, or sa little city, sa Zoar, kung anong meron silang dala-dala, nakabili sila ng konting pagkain, no? Ngayon, kala ng mga magkapatid, wala ng lalaki sa buong mundo. At dahil corrupted na rin ang kanilang utak, galing sila ng Sodom and Gomorrah. Nakaisip sila ng mga wickedness, abomination, uncleanness. So, ang nakaisip yung panganay, akala niya talino na niya. Lasingin daw ang tatay niya para raw siya ay mabuntis. So, hindi alam ito ni Lot. At isang beses lang nangyari ito. At nung nabuntis naman yung panganay, yung bunso naman ang lasing sa kanyang tatay at para mabuntis din siya. Hindi rin alam ni Lot. One time lang nangyari. Gaya nung time ni Judah at saka ni Tamar na daughter-in-law niya. Isang beses lang nangyari yon. Bakit isang beses lang nangyari? Hindi na niya tinabihan. Kasi it's wickedness, hindi akma. So, may conscience na yung mga tao nun, although wala pang law nung time na yon. Ha? Nung si Judah, wala pang law. Kailan lang dumating ang law na ipinatupad ni Almighty Father na hindi mo pwedeng tabihan yung asawa ng ganito or yung anak ng ganyan or kapatid mo, gano'n, hindi pwede. Kailan lang dumating yung law na yon? Yon ay nasa book of Exodus and Leviticus, nandun yung law. Ngayon, nung time na to, wala pang law, pero meron na silang guilty conscience na babothered na sila. Bakit sila nababothered? Because we came from our father. Galing tayo sa tatay natin and merong imprint sa atin, sa heart natin si Almighty Father. He created us. Kaya may imprint sa atin si Almighty Father. So, kaya nga, yung Jordan, mga Moabites, saka mga Ammonites. No? Baka sabihin nyo, ay, ba't ganun pala yung mga Jordanian? Oh. Hindi natin pwedeng husgahan
yung mga Jordanian, dahil hindi natin alam kung ano yung lineage natin, kung saan tayo galing, kung ano ba yung mga ninuno natin, baka mas malala pa. Hindi natin alam yung mga ninuno natin, kriminal, na. Kaya hindi tayo pwedeng maghusga ng tao dahil tayo pantay-pantay, makasalanan. Sino lang ang hindi nagkasala? Si Jesus Christ, adopted. Adopted siya ni Joseph. Hindi naman siya anak ni Joseph. Adopted. Kaya siya ay associated sa lineage ni David. Ngayon, hindi siya rin anak ni Mary, kundi fertilized egg na siya, which means to say, walang egg cell na nangyari at sperm cell na nag-meet. No? Kasi hindi, ulitin ko, hindi sperm cell si Jesus Christ. Fertilized egg na siya. Naiintindihan ba? Kung fertilized egg na si Jesus Christ, walang DNA ni Mary. Ha? I-check nyo sa science. Para magkaliwanagan tayo. Sino ba kausap ko? So, ito yung Sodom and Gomorrah's depravity. So, binigyan ng sample yung Almighty Father. Si Almighty Father ang nagkakwento nito kay Moses. Kita ni Moses, just like in a, parang nanonood siya ng documentary film na may nagsasalita si Almighty Father. Si Moses. Napakabait ni Almighty Father. May mga tao ngayon, kahit Christian sila, sasabihin nila, hindi naman Bible ang unang book na sinulat. Christian sila, ha? Paano mo sasabing hindi Bible ang unang sinulat? Samantalang yung creation nga nandito sa Bible. So, itong Bible, itong pinakaunang libro, manual to ng buhay ng tao. Ngayon, yung mga tao na may nakakausap kasi ako online, doctorate pa man din, masteral degree na kung ano ng mga philosophy na pinag-aralan, hindi nila naiintindihan. Bakit ganon? Kasi nga, sa school sila nag-aaral, yung school nila perverted din. Meron silang curriculum na perverted. Yung mga teachers nila perverted din. Kaya nakukuha nila perversion din. Puro kasinungalingan. Ngayon, para hindi tayo mapunta sa kasinungalingan, saan tayo magfo-focus na libro? Sa Bible. Pero kahit paulit-ulit natin sabihin na tigas ang ulo ng mga tao. Nakakalungkot. Kahit ipilit mo, kahit na hindi, ito yung Bible, ito. Ano mo? Hindi, matigas ang ulo. Blinded. Blind, leading the blind. Nakalagay sa Bible. Stubborn. Stiff-necked people. Hindi ako nagyayabang. Magagalit si Almighty Father pa nagyayabang. Ayoko. And I have this knowledge and wisdom from our Father. From Yahweh, my Creator. Siya ang gumawa ng aking utak. On my own, hindi ko maintindihan to. Genesis chapter 20. Konektado to sa Genesis chapter 19 na nagpunta nasunog yung Sodom and Gomorrah. Bakit konektado? Ano nangyari? Si Abraham journeyed from there to the south. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Walang sasagot. Alam niyo ba kung bakit nag-journey si Abraham from Hebron sa may Mamre to the south? Alam niyo yung dahilan? Sige, wild guess. Sasagot.
Wild years lang. Ba't ganun wala nakakaintindi? Hindi niya naintindihan. O bago ko mabasa to, pinaintindi sa akin ni Almighty Father. Sabi ko, Lord, bakit ang pinag-uusapan natin dito, Almighty Father, si Lot, na nasira yung Sodom and Gomorrah and Lot was there. Tapos nagkaroon ng fire and brimstone. Tapos dito biglang umalis si Abraham. Bakit umalis si Abraham? O alam na ninyo yung sagot, di ba? Kung ba't umalis si Abraham? Because yung ito yung Hebron sa may Mamre, tsaka yung Sodom, 20 miles yon, or possibly 56 kilometers yung layo. Yung amoy ng sulfur or brimstone abot. Alam nyo ba pag yung may mga volcanic eruption, may lahar, may mga kung ano-ano, kahit malayo yung lugar, abot yung amoy, magkakaroon ka ng sakit. Kaya itong si Abraham, yun ang sagot ni Almighty Father. Abraham journeyed from there to the south, kaya umalis si Abraham sa kanyang lugar sa Hebron. Kasi malakas ang amoy na nangyari sa Sodom and Gomorrah nung nasunog. Kaya nag-travel ngayon tong si Abraham. Hindi ko alam. Ngito ko lang nalaman. Ngayon lang sa akin sinabi ni Almighty Father. Kung isip ko ngayon, hindi ko maintindihan to. Si Almighty Father nagpaisip sa akin. And Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Kadesh and Shur and stayed in Gerar. So sa south siya nagpunta. From Hebron sa may Mamre. Kasi malapit yon sa Jordan. Abot mata lang niya, di ba? Yung Jordan, kung nasaan doon yung Sodom and Gomorrah, abot mata ni Abraham. Para hindi nila maamoy or malanghap yung brimstone kasama ng mga animals, maraming mamamatay na mga animals, pati yung kanya mga servants, they decided to leave the place for the meantime, habang umaamoy pa or maamoy pa yung place na Sodom and Gomorrah. Ngayon, itong si Lot, hindi na nabanggit, no? Last time na nabanggit siya dito sa Bible, it's in Genesis chapter 19. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya, baka na-twist na yung mind niya, ba't nangyari sa kanyang mga anak yun, ba't niya nagawa yun, hindi niya matanggap, no? Anong kasalanan niya? Parang ganon, sinisisi niya yung sarili niya, anong kasalanan ko? Ganon. So, wala na, hanggang doon na lang ang kanyang story ni Lot. Ngayon to si Abraham journeyed from there to the south and dwelt between Kadesh and Shur and stayed in Gerar. Now Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister. Ayun na naman. Pangalawang time na naman niya sinabi. Etong si Sarah, sister ko. Matanda na sila ha. Maganda pa rin tong si Sarah. Ang tindi naman na tong si Sarah. Matanda na, maganda pa rin. Parang naiinggit ako kay Sarah. Kasi nakalagay ito na ang edad nito ni Sarah, she was 90 years old na. So now etong si Abraham naman, he was 100 years old kasi anak na niya dito si Ishmael. Okay? Tapos na yung circumcision of the flesh, no? Of the foreskin dito. So, matanda na. Sister pa rin ang tawag niya kasi now Abraham said to Sarah, his wife, sister kita, pag lalabas tayo, pag wala tayo sa lugar, magkapatid tayo kasi para maawa ka naman sa akin kasi maganda ka eh. Tingnan mo yan, gandang-ganda si Abraham sa asawa niya. Kayo ba nagagandaan ba kayo sa asawa ninyo? Si Abraham, gandang-ganda siya sa asawa niya. At pati na rin talaga naman yung ibang mga tao rin, gandang-ganda rin kay Sarah. Although she was already 90, ito. And Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Matanda na si Sarah, 90 years old, na gusto pang tabihan ng king of Gerar na si Abimelech.
Etong Kadesh and Shur, nasa southern part siya. Malapit sa Philistines. Malapit na rin sa Egypt. Kasi nga, para medyo mapalayo doon sa Sodom and Gomorrah. Dahil yung amoy, napaka poisonous yun. Ha? Alam naman natin na yung sulfur and brimstone is just the same. Poisonous yun. But God said to Abimelech in a dream by night. Nakikipag-usap si Almighty Father, sabi natin, di ba, by dreams, visions, and si Moses, parang kaibigan niya, no? Harapan, kasi nga si Moses, he was a prophet of the Almighty Father, and faithful si Moses. Ngayon, si Almighty Father came to Abimelech in a dream by night and said to him, "Indeed, you are a dead man." Mamamatay ka na, yari ka na. The Almighty Father kay Abimelech, because of the woman whom you have taken. Kinuha mo kasing babae. For she is a man's wife. Mag-asawa sila. Kinuha mo. Yari ka na, mamamatay ka. Sabi ni Almighty Father kay Abimelech. But Abimelech had not come near her. And he said, "Lord, will you slay a righteous nation also?" Pero hindi naman lumalapit si Abimelech doon kay Sarah. Kinuha lang niya. No? Hindi ko alam kung paano kinuha niya, pero hindi siya, isa lang ba sila ng kwarto, pero hindi sila dumikit, ganon. And he said, "Lord, will you slay a righteous nation also?" Did he not say to me, "She's my sister"? Kasi sabi niya sa akin, kapatid niya yun eh. Naniwala ako sa kanya. And even she herself said, "He's my brother." Silang dalawang magkapatid. Sabi ni Abraham, "She is my sister." Sabi naman ni Sarah, "He is my brother." Ano ang gagawin ko? Di maniniwala ako, dalawa sila. "He is my brother. In the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this." May integridad ako sa puso at inosente ako. Wala akong alam. Sila mismong dalawa na mag-asawang promotor. And God said to him in a dream, "Yes, I know that you did this in the integrity of your heart. For I also withheld you from sinning against me." Oo, alam ko. Dahil sa may integridad ang iyong puso, alam kong gusto mong gumawa ng tama. Kaya, hindi ko hinayaan na magkaroon ka ng kasalanan sa akin. And therefore, I did not let you touch her. Kaya hindi kita hinayaan na hawakan mo siya or dumikit sa kanya. Hindi kita hinayaan. Kasi di ba kinuha niya? Pero hindi ni Lord hinayaan na makadikit. Now therefore, restore the man's wife. Ibalik mo siya. For he is a prophet. So, si Abraham, he is also a prophet, just like Noah. No? Yung mga servants ni Almighty Father, prophet sila. But, yung mga prophets ngayon, ang daming mga false prophets, false teachers. So, si Noah, prophet siya. Sinong next na prophet? Itong si Abraham. No? Nakita natin, di ba? Una si Noah and then si Abraham. Prophet si Abraham. "And he will pray for you and you shall live. But I did not restore her, for know that you shall surely die, you and all who are yours." Ipagpe-pray ka niya at ikaw ay mabubuhay. Sabi ni Almighty Father kay Abimelech. Pero kung hindi mo ibabalik si Sarah, matanda ni si Sarah, ayaw pang ibalik. Ganda kasi. Hindi ko alam, gaano kaya kaganda ni Sarah, no? Iba kasi yung, panahon noon. Hindi madaling tumatanda yung mga tao, hindi madaling nagkukulubot. Ngayon, nagkulubot na tayo. 90 years old na. Gusto pang tabihan ni Abimelech.
But if you do not restore her, know that you shall surely die, you and all who are yours. So Abimelech rose early in the morning, called all his servants, and told all these things in their hearing, and all the men were very much afraid. Takot na takot yung mga tao. Naku, prophet pala yun. Prophet to yung Almighty Father. Itong si Abraham, kinuha natin yung asawa niya. Ano mangyayari sa atin ngayon? Takot na takot sila. And Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us?" Anong ginawa mo sa amin? How have I offended you? Sinaktan ba kita? Minaltrato ba kita? Anong kasalanan ko sa iyo? Sabi ni Abimelech, "That you have brought on me and on my kingdom a great sin. You have done deeds to me that ought not to be done." Hinayaan mo na magkasala kami. Hindi naman namin dapat na mangyari to. Pero ikaw mismo, you have done deeds to me that ought not to be done. Ay sinungaling ka sa amin. No? So second time na to na gustong tabihan si Sarah. Nung first time, she was 65 ba yun? Or 60 years old. Ito na ngayon, 90 years old na siya. Gusto pa rin siya. Maganda pa din si Sarah. Verse 10, Then Abimelech said to Abraham, "What did you have in view that you have done this thing?" Anong meron sa view mo? Bakit mo ginawa to? Anong plano mo ba? Gusto mo kaming saktan? Gusto mo kaming mamatay lahat dito? Dahil nga kinuha namin yung asawa mo pala. And Abraham said, "Because I thought surely the fear of God is not in this place." Kasi nag-isip ako. Akala ko, hindi kayo takot kay Almighty Father. And they will kill me on account of my wife. At saka baka patayin nyo ako dahil sa asawa ko. Dahil yung asawa ko maganda. So, kaya ganun ang nangyari. But indeed, she is truly my sister. Pero totoo naman talaga, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Sister ko siya. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. So, half-sister ko siya. Yung father niya, pareho kami ng father, pero yung nanay niya, hindi ko nanay. Kaya half-sister ko siya, at naging asawa ko siya. No? And it came to pass when God caused me to wander from my father's house that I said to her that this is your kindness that you should do for me. In every place, wherever we go, say to me, he is my brother. Ngayon, sa pag-alis namin sa bahay ng tatay ko, sabi ni Abraham, para maipakita niya ang kanyang kindness sa akin dahil nga maganda siya, kukunin siya, papatayin ako. Ang usapan namin, laging paglalabas kami, ang usapan namin, pupunta kami sa isang lugar na hindi kami kilala, sasabihin niya ako ay kanyang kapatid at siya ay aking kapatid. Dahil hindi naman talaga kami nagsisinungaling, magkapatid naman talaga kami. Para hindi ako patayin. Kasi nga maganda siya. Nakaka-curious ako na gaano kaganda si Sarah. Then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants. Iba siguro ang itsura ni Sarah, no? Ano kaya itsura ni Sarah? Bakit attractive siya? Kahit na she was already 90 years old at that time, no? At this time, in Genesis chapter 20, she was already 90 years old. Then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants and gave them to Abraham, and he restored Sarah, his wife, to him. Ngayon ito si Abimelech, kumuha siya ng kanyang mga alaga ng mga sheep, oxen, at saka may mga servants din siya. Ibinigay niya yung kay Abraham. At pati na rin si Sarah, ibinalik niya. Ito na yung kapatid mo. Hindi namin kukunin yung asawa mo. Hindi namin nahahawakan. Asawa mo siya. Mapapagalitan kami ni Almighty Father, mamamatay kami. And Abimelech said, "See, my land is before you. Dwell where it pleases you." Ito yung land namin. Kung saan mo gustong tumira, kung saan, okay lang sa akin. Kung saan ka titira, ha? Land namin to. Welcome ka dito. Kasi nga, yung Mamre,
mabaho doon. Abot yung amoy ng sulfur or brimstone. Mamamatay yung mga animals, maapekto ng kanilang health. Then to Sarah, he said, "Behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver." Kinausap ni Abimelech yung si Sarah, yung kapatid mo, binigyan ko ng 1,000 pieces of silver. Indeed, this vindicates you. Ha? Nabigyan ka na ng justice before all who are with you and before everybody. Thus, she was rebuked or justified. Ito, nabigyan ka na ng justice. Binigyan ko na ng 1,000 pieces of silver yung kapatid mo. Ha? Kaya, safe ka na. Nabigyan ka na ng justice. Kaya ito naman si Sarah, she was rebuked or justified. Verse 17. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female servants. Then they bore children. So si Abraham nagpray kay Almighty Father. Ngayon si Almighty Father naman, he healed Abimelech, his wife, and mga babaeng servants. Then they bore children. Nagkaroon sila ng anak. Nabuntis yung mga anak at yung mga babae. Nabuntis yung asawa ni Abimelech, pati na yung mga female servants nabuntis din. So, matagal tumira sila dito sa lugar ni Abimelech kasi nga, matagal matanggal yung poison dun sa Mamre. Kaya hindi pa sila na makabalik. At dumami ng dumami yung mga properties ni Abraham, yung mga animals, mga servants, nanganganak din, syempre, no? Meron pa silang silver and gold. For the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Kaya nga, yung anak, it's a blessing or treasure. Hindi nabuntis yung mga babae at saka yung asawa ni Abimelech dahil kay Sarah. Nung si Sarah ay nandun pa kay Abimelech. Hindi natin alam kung ilang beses siya tumira doon sa bahay ni Abimelech, itong si Sarah, pero hindi siya nahawakan, no, ni Abimelech. Dahil for sure, pag nahawakan ni Abimelech si Sarah, patay si Abimelech. Kaya may warning agad kay Almighty Father. Kasi may plano si Almighty Father kay Sarah at saka kay Abraham. Kaya hindi niya hinayaan yun. Protected by the Almighty Father. Si Abraham at si Sarah. Dahil si Abraham, siya lang yung kaisa-isa na he heeded the calling of the Almighty Father. Yun nga lang, pag lumalabas sila, sinasabi niya na kapatid niya, pero hindi naman siya nagsisinungaling, dahil totoong kapatid naman niya, no? Parang, hindi naman nagsisinungaling, totoong kapatid ko naman siya. Oh. Genesis chapter 21. This is the chapter wherein Isaac was born. And the Lord visited Sarah as he had said. And the Lord did for Sarah as he had spoken. Nabuntis si Sarah. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. So, yung time na nandun sa yung 3 men na nag-visit kay Abraham sa Mamre, after a year, diba? Sabi, mabubuntis si Sarah. So, after a year, no? Nung nasunog yung Sodom and Gomorrah, so after a year has passed, nabuntis na si Sarah. So, matagal silang tumira din kay Abimelech.
No? Mga 1 year. Kasi 1 year. Ito, ha? Kaya nabuntis yung mga servants doon. Hindi lang sila weeks or days tumira kay Abimelech, pero 1 year. Kasi kung isasama natin to, no? Kung babasahin natin, kasi a year. Bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. So si Almighty Father nagsiset ng time kung kailan. Hindi tayo. Kaya kung meron tayong mga plano sa buhay, Lord, ano ba ang time mo, Lord? Ikaw ang susundin namin, yung advice namin. Yung advice mo ang susundin namin dahil ikaw ang mas nakakaalam kumpara sa amin, dahil we don't know anything, Almighty Father, and we seek your wisdom and knowledge. We need your advice, Almighty Father. And by saying those things, it will be accounted as righteousness, because saying those things means that we have faith in our Father. So verse 3, and Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Isaac means laughter. Bakit laughter? Dahil nga tumawa si Abraham and Sarah. Kasi nga matanda na sila, no? Hindi na kaya ng katawan nila yon. Kaya sila tumawa. Pero hindi sila tumatawa dahil imposible. Kundi tumawa sila dahil mahina na yung katawan nila. Hindi na gaya ng dati. At seryoso si Almighty Father. At walang mali siya kay Almighty Father yun. Kasi it's natural. Ha? Natural yun. Even up to now, yung may matatanda, no? Dama yun, may matatanda. Even up to now, sa mga nursing home, may mga old people doon. May mga kanya-kanya silang relasyon doon. Alam nyo ba yun? Sa mga nursing home, nalaman ko yun eh. Kasi basta nalaman ko na, hindi ko lang sasabihin kung paano ko nalaman. Sa mga nursing home, may mga matatanda doon, babae at lalaki. Ay, may nabasa rin ako. No? Aside from doon sa alam ko, may nabasa rin ako na yung mga matatanda doon, parang nakakakita sila rin sa tingin nila, gwapo pa rin, kahit matanda na, or kahit matanda na, maganda pa rin. So, nagkakaroon din sila ng relasyon doon sa nursing home. So, baka doon na ang makakita ng forever sa nursing home. Ang problema nga lang, hindi na nabubuntis, no? Hindi sila mabubuntis. Pero kasi kasi nabasa ko parang high school. Kasi yung pag tumatanda naman ang tao, hindi naman tumatanda yung mind. Yun pa rin tayo. No, kagaya ngayon matanda na ako, pero yung mind ko ganun pa rin. Isip bata pa rin, no? Isip bata pa rin. Ganun pa rin yung mind ko. Pero yung alam ko, matanda na ako. 94 na ako ngayon. Alam ko. So, yung mga nasa nursing home, alam nila, yung mind nila, yung pa rin. Pero nga lang, nararamdaman nila, yung body, it's different than when they were younger. At saka ang difference, pag bata ka, you have dreams. No? Dreams ko sa future. Ngayon, pag matanda ka na, iba na. Ang maaalala mo na, yung past. Yan ang pagkakaiba ng matanda sa bata. Pag bata ka pa, I have dreams. No? Matayog ang pangarap ng saranggola. Yung mga dreams mo gusto kong abutin. Pero pag matanda ka na, mga nangyari sa akin in the past, natuto ko, I've learned a lot, dami ko na experience sa mga tao. And then, nadadagdag ngayon yung wisdom and knowledge mo. No? Ganun dapat habang tumatanda tayo. Of course, with the help of the Almighty God.
Hindi tayo na-stuck sa immaturity. Ha? Although isip bata tayo, pero yung mind natin, yung decision making natin, it's nagmamatured. Verse 3, no? Hindi pa tayo natapos ito. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac, means laughter. Then Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 years old, kasi utos ni Almighty Father, di ba? At the age of 8 years old, dapat ma-circumcised in the flesh of the foreskin ang mga male babies, as God had commanded him. Bakit 8 days? Kasi nga 7 days is a completion. And then on the 8th day, it's another start. Parang day 1. Parang reset, yun. Verse 5, now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. 100 years old na si Abraham. I-check natin ngayon yung time na ni Abraham. So Abraham, from Haran to Canaan, he was 75. Tinawag siya ni Almighty Father. He was old already. Meron na siyang dala-dalang mga cane, no? Stick or para pang lakad niya. And Sarah was 65 at that time. Tapos, nakatira ngayon sila sa Canaan for 10 years. And then, sa 10 years na yon, after 10 years, saka ni Sarah ibinigay si Hagar kay Abraham. Kaya nga, ang naging anak naging anak ni Abraham, si Isaac. 13 years old na si Isaac, si Abraham was 99 nung circumcision niya. So, ilang taon si Abraham nung nagkaroon siya ng anak na si Ishmael? He was 85 or 86 years old. Nung nagkaroon siya ng anak na si Ishmael. So, 10 years na sila sa Canaan. Tapos, after 10 years, binigay si Hagar. So, ilang taon na yon, no? So, 75, 85, and then ibinigay si Hagar, 85 to 86, nagkaroon siya ng anak na si Ishmael. Si Ishmael naman, after 13 years, so 13 years old na si Ishmael, si Abraham was 99, they were circumcised. Kasi yung isang mali ang computation ko, ha. Mahina kasi ako sa math, hindi ako marunong. So, nakikita natin yung promise ni Almighty Father kay Abraham, 75 years old siya. Kailan lang na-fulfill? After 25 years. So, may time frame si Almighty Father. Ngayon magpa-promise si Almighty Father. Hindi agad-agad, sometimes hindi agad-agad. Sometimes we have to wait. So, ilan ang inantay ni Abraham? 25 years. So, after 25 years, God fulfilled His promise to Abraham. And Sarah was already 90 at this time, no? When she conceived Isaac. And Sarah said, God has made me laugh, or made laughter for me. And all who hear will laugh with me. Tatawa rin yung mga tao pag nalaman nila na may anak ako. 90 years old ako, may anak ako. Pero, maganda pa si Sarah. Si Sarah, no? Kaya na-type siya ni Abimelech. She also said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age. So, itong si Sarah, nagpapa-breastfeed kay Isaac. Siyempre, nanganak siya, merong milk, no? Imagine 90 ka.
yung ibang mga tao ngayon, pag nakita nila matanda na, tapos nabuntis pa, parang nagtatawa sila, no? Ay, ang tanda na nito, nabuntis pa. Parang hindi sila makapaniwala. So, nung time na yun, ganon din dito. 90 years old na nabuntis ka pa, ang laki ng tiyan mo, matanda ka na, kulubot na ikaw, buntis ka ngayon. Kaya nagtawa sila dahil nagtabi pa kayo ng mag-asawa. Kaya medyo may tawa, okay? May tawang parang hindi makapaniwala na kaya nyo pa yon kaya nyo pa yon. Kasi iba yung katawan nung time ni Adam and Eve kaysa nung katawan na nitong marami na kasing years ang nagdaan, okay? Meron ng yung curse, no? Yung curse ng pagtanda, yung curse na hanggang 120 years old ang lifespan ng tao, no? Lumiliit yung lifespan hanggang ngayon, ano bang lifespan ng tao ngayon? 120. Yun ang promise ni Almighty Father before the great flood. So the child grew and was weaned. Itong si Isaac. Lumaki na siya and was weaned. Natanggal na sa pagdedede. And Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. Nag-celebrate sila dahil parang ano na si Isaac, hindi na siya toddler. Na-weaned na siya, hindi na siya gagatas. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian. So itong anak ni Hagar, si Hagar, Egyptian siya, meaning dark-skinned siya. Okay? Si Sarah, ibang skin niya. Light-skinned si Sarah. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham, scoffing or laughing. Tumatawa. Yung anak ni Hagar, na si Ishmael. Ay, nang tanda na. Katawa pa siya, no? So, at nung time na to, si Ishmael was 13 years old. So, alam natin pag 13 years old, medyo parang playful pa, nagtatawa siya. Ngayon, nasaktan si Sarah. Verse 10, therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son. Palayasin mo to yung anak niya, tsaka yung babae, yung servant na yan. Pinagtatawanan nila tayo. Pinagtatawanan nila yung anak ko. Pinagtatawanan ako na may anak ako na bata. Pinagtatawanan nila. For the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely Isaac. Itong anak ng bondwoman na to, na si Hagar, hindi sila pwedeng maghati ng inheritance ni Isaac. Dahil iba tong anak ng bondwoman na to, hindi siya legal wife. Okay? Dahil ang legal wife was Sarah. Itong bondwoman lang na to, kaya lang naman siya nabuntis. It's because Sarah gave the bondwoman to Abraham. O kasalanan din ni Sarah. Tapos ngayon siya ngayon nagpapalayas. Magulong utak ng mga babae, di ba? Kaya nabuntis dahil sa kanya, ngayon papalayasin niya. May malaki ang tama rin si Sarah, pero mahal ni Almighty Father si Sarah because of Abraham. Okay? At saka yung promise ni Almighty Father kay Abraham was with Abraham and Sarah and not with the bondwoman, not with Hagar. Verse 11, and the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. Parang hindi nagustuhan ni Abraham. Nasaktan si Abraham. Kasi anak din naman niya yon, no? Nasaktan siya na papalayasin niya. Kawawa naman. Kahit hindi naman niya mahal si Hagar, no? Pero yung bata, kawawa, wala namang kasalanan yon. Ang kasalanan, si Sarah. Verse 12, but God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Sundin mo yung sinasabi ng asawa mo sa'yo.
O si Almighty Father na ang nagbigay ng decision, ang resolution. Sundin mo si Sarah. Kasi ang contract natin ay ang sa anak mo na si Isaac, hindi kay Ishmael. Kaya let go of the bondwoman. Si Hagar, let go of her. Pati na si Ishmael. Makinig ka sa asawa mo. Dahil yung descendants na pinili ko galing kay Isaac, hindi kay Ishmael. Verse 13, yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. Pero, bibigyan ko rin ng inheritance yung anak mo kay Hagar, kasi anak mo siya. Kaya kung hindi mo siya anak, hindi ko bibigyan inheritance yon, dahil ikaw ang importante sa akin. Since alam kong masasaktan ka, alam ko na mahal mo ko, pinoprotektahan kita, poprotektahan ko rin ang mga mahal mo. Kaya, pati yung anak mo kay Hagar, si Ishmael, bibigyan ko rin siya ng nation. So, Abraham rose early in the morning. Kaya itong si Abraham, ano na siya? Hindi na siya confused, hindi na siya nasasaktan. Ano na siya? Pacified na siya, nakausap na niya si Almighty Father. He had faith in the Almighty Father. And so, Abraham rose early in the morning and took bread and skin of water. Yung lalagyan ng mga tubig noon, hindi sa bottle. Skin of water, ibig sabihin ng skin, sa balat ng hayop. Ha? Baka may mga vegan na, ay, balat ng hayop? Bakit binata yung mga hayop? Anong sabi ni Almighty Father? Lahat ng mga gumagalaw, pwede na natin kainin. Ha? Nandito sa, binasa natin sa Book of Genesis, ang hindi lang pwede, tao. Kasi tao, gawa sa kawangis ni Almighty Father, created in the image and likeness of God. Yun ang difference. Okay? Kaya kung mamahalin mo ang hayop kaysa sa tao, lagot ka kay Almighty Father. Dahil pag minahal mo yung hayop, hindi naman yun ang kamukha ni Almighty Father. Tayo ang kamukha ni Almighty Father. Tayo ang importante sa Kanya. Hindi yung hayop. And took bread and a skin of water, putting it on her shoulder, he gave it and the boy to Hagar. He gave it and the boy to Hagar and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Alam natin yung Beersheba, di ba? From Dan to Beersheba. Beersheba was in the southernmost part of Canaan. Beersheba, it means well. And then Sheba means 7 or oath. Kaya Beersheba. Baka sabi, beer ba to? Hindi to beer, well. So, dito galing ang salitang beer. Uy, mayroon tayong beer dito ah. Well kasi yon ibig sabihin. Doon galing ang salitang beer. In the wilderness of Beersheba, and the water in the skin was used up, so wala ng water, naubos na nila. And she placed the boy under one of the shrubs. Wala na silang pagkain, wala na silang tubig. Then she went and sat down across from him at a distance of about a bow shot. So, lumayo ngayon si Hagar. Iniwan niya yung bata kasi nanghihina na, wala ng tubig. Wala ng pagkain. Desyerto kasi yon. Placed the boy under one of the shrubs, sa mga halaman. Lumayo siya, tinignan niya yung bata at a distance of about a bow shot. For she said to herself, let me not see the death of the boy. Ayaw kong makita na mamatay yung bata. So she sat opposite him and lifted her voice and wept. Umiyak siya. Kasi nakikita niya yung bata, nanghihina, wala ng pagkain, no? Mataas ang araw, mainit. Tapos pag gabi, malamig. And God heard the voice of the lad. So umiyak din yung bata. Then the angel of God called out to Hagar out of heaven and said to her, what ails you, Hagar? So, si Almighty Father, pinadala na naman niya ang kanyang angel. So, nakita rin sa 1 Kings and 2 Kings, and also in 1 Chronicles and 2 Chronicles,
Ang king, lagi niyang pinapadala yung kanyang commander. O anong meron? Yung king nag-uutos, no? Sumusunod yung kanyang mga tauhan, especially yung commander, nagpapadala. Gaya ni Almighty Father, alam niya kung ano ang issue, ipapadala ngayon yung kanyang angel. And said to her, what ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Huwag kang matakot, Hagar, sabi ng angel. Narinig ni Almighty Father ang boses ng bata. Yung iyak niya na nagugutom siya, na siya ay nauuhaw. Arise, lift up the lad, and hold him with your hand. Tumayo ka na dyan. Hawakan mo yung bata sa kamay mo. For I will make him a great nation. Huwag ka nang umiyak. Maawain si Almighty Father. Then God opened her eyes. Binuksan ni Almighty Father yung mata niya kasi nga hindi niya makita yung mga bagay sa paligid niya. Ang nakikita lang niya, it's puro problema na wala siyang pupuntahan, wala silang kakainin. Yun ang nakikita niya. Pero the Almighty Father opened her eyes and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. Di ba ganun tayo minsan? Feeling natin wala ng pag-asa. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko na makita kung saan direction ako pupunta. Ngayon, magpe-pray tayo kay Almighty Father. Almighty Father, saan direction ako pupunta? And then our Father will open our eyes for us to see the path on where to tread onto. So, ganoon ang ginawa ni Almighty Father kay Hagar para makita niya yung well. Binuksan ni Almighty Father yung kanyang eyes. So, God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness and became an archer. Naging archer. Kaya isa sa mga sports ng mga Arab, archery. He dwelt in the wilderness of Paran. Itong si Ishmael. And his mother took a wife from him from the land of Egypt. Yes. Si Hagar, di ba, from Egypt? She was an Egyptian. A dark-skinned si Hagar, no? Black woman siya. Yung mga Egyptians, mga black sila. Kaya nakikita nyo ngayon yung skin ng mga Arabs, no? Naghahalo. So, mga descendants ay mga Arabs. Ha? Ito nakalagay. The descendants of Ishmael are generally considered to be the Arab people. Nasa Arabian Peninsula sila. At sinabi rin, di ba, ni Almighty Father na magkakaroon ng ilang prince ba yung magkakaroon si Ishmael? Nakalagay din dito. Meron siyang 12 sons and became leaders of various tribes. So, balik kayo nito. He dwelt in the wilderness of Paran. His mother took a wife from him
from the land of Egypt. Kaya kung titingnan nyo yung mga Arabians, no, parang crossbreed sila ng mga dark women or black women at saka ng mga white women, mga Shemites. Crossbreed, no? Parang may halo. Tsaka hair nila black. Thick black hair. And his mother took a wife from him from the land of Egypt. Sa mga ba yung wilderness of Paran? Western Arabia. Western Saudi Arabia or Sinai Peninsula. Verse 22, and it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, kilala natin si Abimelech, di ba? Siya yung muntik na niyang kunin na asawa si Sarah. The commander of the army spoke to Abraham, saying, God is with you in all that you do. Napansin ni Abimelech na pinagpapala ni Almighty Father si Abraham. Now therefore, swear to me by God, or take an oath, mag-promise ka sa akin, that you will not deal falsely with me, with my offspring, or with my posterity, but that according to the kindness that I have done to you, you will do to me and to the land in which you have dwelt. Maging mabait ka sa akin, i-promise mo sa akin, kasi nga, parang nate-threaten si Abimelech because the Almighty Father blessed Abraham with abundance. Dumadami yung mga pagmamayari ni Abraham. Yung mga animals niya, yung mga servants niya. So parang it was a threat in the part of Abimelech. And Abraham said, I will swear. Dahil wala namang plano si Abraham to fight against the people of Abimelech. And Abraham said, I will swear. Then Abraham rebuked Abimelech because of a well of water which Abimelech's servants had seized. Ngayon, pinagsabihan ngayon ni Abraham si Abimelech kasi tungkol sa well of water. Dahil yung well of water, importante yon. Dahil nga, alam natin yung lugar na Israel, konti lang ang tubig sa gitna nun. Kailangan nila ng well of water. Nag-aaway-away yung mga servants. Dahil yung well of water, para yun sa mga animals, para yun sa mga servants. Nag-aaway-away sila. Rebuked Abimelech because of a well of water, which Abimelech's servants had seized. Inangkin. O hindi kayo pwedeng kumuha ng tubig dito, amin to. Parang ganon. And Abimelech said, I do not know who has done this thing. You did not tell me, nor had I heard of it until today. Hindi ko alam kung sino ang nag-decide niyan. Ngayon ko lang nalaman. Sabi ni Abimelech. So Abraham took sheep and oxen, gave them to Abimelech, and the two of them made a treaty or covenant or contract. No? Nagbigay ng sheep, oxen, and hindi natin alam kung ilan, no? And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. Then Abimelech asked Abraham, what is the meaning of these 7 ewe lambs which you have set by themselves? And he said, you will take these 7 ewe lambs from my hand, that they may be my witness that I have dug this well. Meron akong hinukay na well na may tubig doon. Ito yung 7 lambs. Ito ay witness. Ha? Bibigay ko sa iyo. Witness to na ako ang nagdag ng well na to. Therefore, he called that place Beersheba, well of the oath, or well of the 7, because of the two of them swore an oath there.
So yung merong well sa Beersheba, yon ay ginawa ni Abraham at meron silang oath doon na si Abraham yon. Na kay Abraham yon. Thus they made a covenant at Beersheba. So Abimelech rose with Phicol, the commander of his army, and they returned to the land of the Philistines. So tahimik pa nun, mga Philistines. Ha? Hindi sila naglalaban-laban pa. Then Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God. Tamarisk tree. And Abraham stayed in the land of the Philistines many days. Bakit siya nagstay doon? Sa Philistines? Dito sa may, ano ang tawag dito? Dito sa may, malapit sa may Kadesh and Shur. Kasi malapit sa Philistines yon, ha? Lower part, papunta ng Egypt. Kasi nga, may effect pa rin yung amoy ng brimstone nung nasunog sinunog ni Almighty Father yung Sodom and Gomorrah. So para to protect the animals, to protect his servants, to protect his wife, to protect his properties, lipat sila medyo sa south part na hindi sila affected ng poisonous gas, no? Nagiging gas kasi yon pag nasunog yung sulfur, at saka yung land hindi pwedeng taniman. Kaya for protection, nandun sila sa land of the Philistines. So si Almighty Father, ang focus niya kay Abraham. Pero, since may mga tao na associated with Abraham, pati na yung mga tao that were associated with Abraham were protected by the Almighty Father, because the Almighty Father knew that Abraham would feel devastated or will be sorrowful if his loved ones were hurt. Alam ni Almighty Father yun. Kaya tayo, lahat mahal tayo ni Almighty Father. And also, yung mga loved ones natin, the Almighty Father is protecting them because our Father loves us so much. Hindi lang tayo, kundi ang family natin. If we are faithful to our Father, hindi lang tayo protected by our Father, but also our whole family. He's faithful. Alam niya yung heart natin. Alam ni Almighty Father kung ano yung mahal natin. Alam ni Almighty Father because He created us. Nakikita niya yung heart natin. Siya nagbigay ng life sa atin. Kilala niya tayo. And so, it's also our responsibility to know our Father. And to know Him, we must read the Bible, obey Jesus, obey the commands of our Father, pray without ceasing. Thank you, and God loves us all so much.